Isang pulis trapiko na kilala sa kanyang kalokohan at hilig sa pangungotong ang makakatagpo ng isang major mula sa militar sa isang engkwentrong hindi niya malilimutan. Isang aral tungkol sa kapangyarihan, dangal at pagsisising huli ng dumating. Sa isang maingay na bayan sa Laguna, kung saan ang Maharlika Highway ay parang ugat na dinadaluyan ng walang katapusang agos ng mga truck na nagdadala ng kalakal, may isang pulis trapiko na nagngangalang Ricardo de Guzman, o mas kilala sa tawag na Rico. Nasa 30 taong gulang pa lamang siya, medyo bata pa para sa isang unipormadong may ranggong AC-1 na kilala na sa kalsada. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pangalan ay hindi tanyag dahil sa katatagan o katapatan, kundi dahil sa kanyang masamang reputasyon. Kilala si Rico bilang isang pulis na buwaya na mahilig gamitin ang kanyang kapangyarihan sa maling paraan. Madalas siyang magpapatigil ng mga sasakyan para lang maghanap ng butas, kahit pamalinaw na wala namang anumang paglabag. Ang madalas niyang biktimahin ay ang mga trooper ng truck, na karaniway pagod mula sa mahabang biyahe at mas pipiliin na lang magbigay ng tilagay kaysa makipagtalo pa. Hindi si Rico ang tipo ng pulis na sumusunod sa aklat. Mayroon siyang sariling sistema sa pagpapatakbo ng kanyang araw sa kalsada. Kapag may trooper na nagreklamo o kinwestiyon ang dahilan ng kanyang paghuli, agad siyang magiging bastos, mananakot, o di kaya'y magbabantang ipitin ang mga papeles ng kanilang sasakyan. Maraming trooper ang napipilitang sumuko na lang at mag-abot ng ilang daang piso para lamang makapagpatuloy sa kanilang biyahe nang walang aberya. Para kay Rico, ito ay bahagi na ng kanyang dagdag kita, isang gawaing itinuring niyang normal sa loob ng maraming taon. Dahil sa kanyang ugali, naging mabaho ang pangalan ni Rico sa hanay ng mga trooper at maging sa kanyang mga kapwa-pulis. May ilang kasamahan niya na lihim na kinokondena ang kanyang ginagawa, ngunit walang sinuman ang nangahas na sumita sa kanya ng harapan. Magaling din si Rico na alagaan ang relasyon niya sa kanyang mga nakatataas, paminsan-minsan ay nag-aabot siya ng balato mula sa kanyang kikita, sa kalsada, kaya't nananatili siyang ligtas sa anumang parusa. Ang kanyang buhay ay tila komportable, may bagong kotse at mga damit na may tatak. Lahat ay binili mula sa pinaghirapan niya sa ilalim ng sikat ng araw sa highway. Ngunit si Rico ay lubos na bulag sa panganib na kanyang kinakaharap. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na makakatagpo siya ng taong hindi niya kayang takutin. Isang taong hindi masisilaw sa asul na unipormeng suot niya. Pakiramdam niya ay hindi siya tinatabla ng batas hanggat kaya niyang magtago sa likod ng kanyang tungkulin. Ang hindi niya alam, bawat araw na lumilipas ay lalo siyang lumalayo sa tunay na kahulugan ng pagiging pulis, ang maglingkod at magprotekta sa mamamayan. Hanggang sa isang nakakapasong tanghali, sinimulan na ng tadhana ang pagkatok sa pinto ng kanyang kamalayan. Sa gitna ng kanyang karaniwang gawain ng paghahanap ng mabibiktima, natanaw ni Rico ang isang malaking truck na kulay berde ng militar, payapang bumabaybay sa kalsada. Mukha itong ordinaryo, tumatakbo ayon sa tamang bilis. Pero para kay Rico, ito ay isang perpektong target. Mabilis niyang binuksan ang kanyang wangwang at sininyasan ang truck na huminto. Hindi pa niya alam na ang mga susunod na sandali ay magiging pagbabago sa kanyang buhay, at ang isa sa mga pasahero sa loob ng truck na iyon ay isang taong magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng dangal, disiplina, at ang kabayaran ng kayabangan. Tirik na tirik ang araw sa abalang kahabaan ng Maharlika Highway. Ang daanang ito ay paboritong ruta ng mga truck na nagdadala ng mga produkto mula sa mga pier sa Batangas patungo sa mga bodega sa Kamaynilaan. Sa gitna ng hanay ng mga dambuhalang sasakyan, isang malaking truck na kulay lumang berde ang payapang tumatakbo sa kanang linya. Ordinaryo lang ang itsura nito sa labas. May mga bahagi ng natutuklap ang pintura, at ang mga ilaw sa harap ay medyo maalikabok. Ngunit ang kondisyon ng makina at mga gulong ay nagpapakita na ito'y maayos na inaalagaan. Ang trooper nito, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad na nagngangalang Carding, ay ilang dekada nang bumabaybay sa rutang ito. Kabisado na niya ang ugali ng mga pulis sa bawat checkpoint, kung sino ang matino at kung sino ang mahilig maghanap ng iipang kape. Kahit na ganoon, laging handa si Mang Carding. Ang mga papeles ng kanyang sasakyan ay laging kumpleto. Ang kanyang lisensya ay hindi paso at napakadisiplinado niya pagdating sa takdang bilis at mga marka sa kalsada. Ayaw niyang masangkot sa gulo dahil lang sa maliliit na pagkakamali na maaaring mauwi sa malaking lagayan.
Ngunit sa araw na iyon, hindi niya inaasahan na makakatagpo niya si Rico, isang pulis na kahit walang pagkakamali ay naghahanap pa rin ng dahilan para parahin ang kanyang truck. Kalalampas pa lang ng truck sa isang interseksyon ng si Rico, na nakatayo sa gilid ng kalsada, ay agad na lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking sasakyan na matatag na tumatakbo. Mula sa malayo, nahulaan na ni Rico. Ito ay isang chopper ng truck, isang malambot na target. Walang malinaw na dahilan kung bakit niya kailangang parahin ang truck. Ngunit para kay Rico, hindi iyon problema. Ang mahalaga ay may pagkakataon siyang kumita ng mabilis na pera. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, binuksan ang ilaw ng kanyang wangwang, at sinenyasan ang truck na huminto. Si Mang Carding, na nakatingin sa salamin sa gilid, ay bahagyang nagtaka. Sigurado siyang wala siyang ginawang mali. Ngunit dahil ayaw niya ng mahabang usapan, maingat siyang tumabi sa gilid ng kalsada, binuksan ng bahagya ang bintana habang hinihintay ang paglapit ng pulis. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nagsimula ng sumibol ang kaba. Alam niya na kung ito ay tulad ng mga nakaraang insidente, kailangan niyang maging mahinahon at subukang makipag-ayos ng may malamig na ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi lang dahil sa paglapit ni Rico na mayabang ang tindig at may mapanuring tingin, kundi dahil sa loob ng truck, sa likod ng kortina sa likuran, ay mayroong isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kargamento. Mayroong isang tao na hindi mananahimik lang kung makakita ng kawalang katarungan. At si Rico, nang hindi niya namamalayan, ay binuksan na ang pinto patungo sa isang aral sa buhay na hindi niya kailanman malilimutan. Lumapit si Rico sa truck na mailakad na kampante, ngunit puno ng kumpiyansa. Tila siya ang mismong batas na naglalakad sa ibabaw ng mainit na aspalto. Tinuktok niya ng bahagya ang salamin ng bintana sa gilid ng chopper gamit ang dulo ng kanyang daliri, na lumikha ng isang matinis na tunog na bahagyang ikinagulat ni Mang Carding. May malamig na tingin at mapanuyang ngiti, hiningi ni Rico ang mga papeles ng sasakyan at ang lisensya ng chopper. Si Mang Carding, kahit pakiramdam niya wala siyang kasalanan, ay nanatiling kalmado at inabot ang mga dokumento ng walang maraming reklamo. Sinimulang buklatin ni Rico ang bawat pahina ng mga papeles, na para bang nagsasagawa ng isang seryosong inspeksyon. Ang totoo, ang kanyang mga mata ay hindi naman talaga nakatuon sa mga detalye ng dokumento. Naghahanap lang siya ng paraan upang makagawa ng bagong kwento, isang peking dahilan na magagamit niya bilang basehan ng paghuli. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya, ang rehistro ng kargada ninyo, hindi pa naka-encode sa electronic system. Paglabag yan sa batas trapiko. Nagulat si Mang Carding. Alam niyang hindi iyon totoo. Lahat ng dokumento ng kanyang kargamento ay kumpleto at balido pa. Gayunpaman, sinubukan ni Mang Carding na manatiling mahinahon. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng datos ng kargada ay maayos na nakatala at nakalagay pa nga sa opisyal na API ng kinaukulang ahensya. Pero ayaw makinig ni Rico sa anumang paliwanag. Sa halip, inilabas niya ang kanyang traffic violation ticket mula sa kanyang belt bag at nagsimulang magsulat ng mabilis. Para bang ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mang Carding ay hangin lamang. Blanko ang kanyang mukha, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kasiyahan dahil sa wakas ay may nahuli siyang lumabag sa batas. Kahit na ang paglabag na iyon ay nasa isip niya lamang. Mas mabilis matatapos to kung magbabayad na lang kayo ngayon, sabi ni Rico habang ipinapakita ang tiket na may nakasulat na malaking halaga. Kumunot ang noo ni Mang Carding. Alam niya na ito ang karaniwang modus, magbayad ngayon o harapin ang mahabang proseso sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa loob ng truck, isang tao ang nagsimulang bumaba mula sa upuan sa likod. Isang matipunong figura na maisuot na uniforme ng sundalo ang nagsimulang lumitaw mula sa likod ng nakabukas na kortina. Nagsimula na ring maubos ang pasensya ni Mang Carding. Nagtanong siya, "Sir, hindi naman ako mabilis magpatakbo. Lahat ng ilaw ko gumagana, maganda ang preno ko. Sumusunod naman ako sa linya. Ano po ba talaga ang naging kasalanan ko ngayon?" Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa katahimikan ng tanghali. Hindi sumagot si Rico. Tinitigan niya lang si Mang Carding nang may malamig na tingin na para bang sinasabing, "Ako ang may kapangyarihan ngayon."
Ngunit sa sumunod na sandali, nagsimulang marinig ang mga yabag mula sa likuran ng truck. Mga yabag na kalmado, matatag at puno ng kumpiyansa. Nagsimulang mapansin ni Rico na ang araw na ito ay maaaring hindi isang ordinaryong araw. Ang mga yabag na iyon ay matatag, hindi nagmamadali ngunit puno ng kapanatagan. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ng truck, at mula sa loob ay lumabas ang isang matipunong lalaki na may maayos na unipormeng camouflage ng sundalo. Matangkad ang kanyang katawan at agad na mararamdaman ang kanyang posturang militar. Tuwid ang mga balikat, taas noo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng tiwala sa sarili. Siya si Major Antonio Luna, isang opisyal na may edad 30 taon na kasalukuyang naglilingkod sa isang strategic unit ng militar. Lumabas si Major Luna ng walang pagmamadali. Tila alam niya na ang kanyang presensya pa lang ay sapat na upang baguhin ang takbo ng sitwasyon. Ang kanyang matalas na mga mata ay tumitig kay Rico sandali, pagkatapos ay bumaling kay Mang Carding na nakaupo pa rin sa likod ng manibela, na maihalong pagkalito at pigil na emosyon sa mukha. Hindi agad nagsalita si Major Luna. Gusto niyang tiyakin kung ano talaga ang nangyayari bago gumawa ng anumang hakbang. Ngunit kahit sa kanyang pananahimik, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang malaking tanong, bakit nakahinto ang truck na ito? Si Rico, na karaniwang nangingibabaw sa ganitong mga sitwasyon, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Ang taong ito ay hindi isang ordinaryong trooper. Ang kanyang tindig, ang paraan ng kanyang pagtayo, hanggang sa paraan ng kanyang pagtingin. Lahat ay nagpapakita na ang lalaking ito ay sanay at hindi madaling takutin. Gayunpaman, hindi umatras si Rico. Pinanatili niya ang kanyang postura, sinusubukang igiit na siya ang may otoridad sa kalsada. May maitutulong po ba ako, sir? Sabi niya na may malamig na tono, sinusubukang subukan kung sino talaga ang may kapangyarihan sa sandaling iyon. Gusto kong malaman kung bakit pinahinto ang truck na ito, mahinang sagot ni Major Luna, ngunit ang bawat salita niya ay tila tumatago sa mainit na hangin ng tanghali. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mabilis na sumagot si Rico, binanggit ang pekeng dahilan tungkol sa mga dokumento ng kargamento na di umano ay hindi balido. Nakikinig si Major Luna ng walang anumang ekspresyon. Hindi siya tumutol, hindi nangatwiran, tumango lang ng marahan na parabang itinatala ang lahat ng paliwanag sa kanyang isipan. Ngunit kahit na seryoso ang kanyang mukha, nararamdaman ni Major Luna ang kasinungalingan sa hangin. Alam na alam niya ang estilo ng mga taong naghahanap ng butas para sa pansariling kapakinabangan. Alam din niya na si Rico ay hindi ang tipo ng opisyal na tunay na nagmamalasakit sa mga patakaran, kundi isang taong ginagamit ang mga patakaran bilang sandata. Dahan-dahan, lumapit si Major Luna sa trooper ng truck, nagbigay ng senyas kay Mang Carding na manatiling kalmado. Siya na ang bahala. At si Rico, namamalayan man niya o hindi, ay gumawa ng maling hakbang na magdudulot sa kanya ng isang aral sa buhay. Nakatayo si Major Luna ng tuwid sa tabi ng truck, na may parehong seryosong ekspresyon na hindi nagbago mula nang bumaba siya sa sasakyan. Matyaga niyang pinakinggan ang paliwanag ni Rico, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng kumulo ang kanyang galit. Ang dahilan ng paghuli ay malinaw na hindi makatwiran. Mga paratang nagawa-gawa lamang upang gipitin ang trooper at humingi ng pera. Alam na alam niya ang ganitong modus na hindi lamang nakakapinsala sa mga ordinaryong mamamayan, kundi nagdudungis din sa dangal ng mga institusyon ng gobyerno. Sa mababa ngunit matatag na boses, sinabi ni Major Luna, hinihiling ko ang isang opisyal na paliwanag. Kung talagang may paglabag, ipakita mo ang ebidensya. Nagsimulang mabalisa si Rico. Sana siyang humarap sa mga trooper na sumusuko na lang o mga motorista na takot sa banta ng tiket. Ngunit iba si Major Luna. Mayroon siyang kapanatagan na mahirap basahin, at iyon ay nagparamdam kay Rico na nanganganib ang kanyang otoridad. Sumagot siya ng may hamon, sino ka ba para makialam sa trabaho ng pulis? Ngunit hindi umatras si Major Luna. Sumagot siya ng walang emosyon. Ako si Major Antonio Luna mula sa Hukbong Katihan. May tungkulin akong protektahan ang bansa, kasama na laban sa mga abusadong tulad mo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa ego ni Rico. Ang kanyang mataas na tiwala sa sarili ay unti-unting gumuho dahil sa malamig na tindig ni Major Luna.
Upang pagtakpan ang kanyang kaba, sinubukan ni Rico na ipakita ang kanyang pangingibabaw sa pamamagitan ng pagsigaw kay Mang Carding. Magbayad ka na lang para mas mabilis matapos. Ngunit agad na sumingit si Major Luna, huwag kang magbabayad. Pangingikil yan. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit puno ng katiyakan. Nagsimulang mag-init ang ulo ni Rico. Pakiramdam niya ay minamaliit siya, hinahamon sa lugar na dapat ay kanyang teritoryo. Lalong tumindi ang tensyon nang humakbang si Rico palapit, halos magdikit ang kanilang mga katawan. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pulis ako. Huwag kang mag-astang parang ikaw ang batas dito. Itinaas niya ang kanyang aklat ng tiket bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nanatiling hindi natitinag si Major Luna. Hindi man lang siya kumurap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Rico, na para bang sinusukat kung gaano kalaki ang kahinaan ng lalaking nasa harap niya. Ang kapangyarihan mo ay hindi kasangkapan para mang-api ng tao, sagot niya na may malamig na tono. Dahil hindi na mapigilan ang kanyang ego at galit, unang nagpakawala ng suntok si Rico. Itinaas niya ang kanyang kamao, patungo sa mukha ni Major Luna, umaasang mapapabagsak niya ang kanyang kalaban sa isang atake lamang. Ngunit napakabilis ng reflexes ni Major Luna. Umiwas siya ng may mabilis na galaw. Pagkatapos, sa isang dampilang, pinabagsak niya si Rico sa mainit na aspalto sa pamamagitan lamang ng isang tulak sa kanyang balikat. Bumagsak si Rico. Tumama ang kanyang katawan sa matigas na semento, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ang hindi matinag na kahinahunan ni Major Luna ay isang senyales na ang kalkulasyon ni Rico sa araw na iyon ay talagang mali. Bumagsak si Rico ng malakas. Tumama ang kanyang likod sa mainit na aspalto at agad na dumikit ang alikabok ng kalsada sa kanyang asul na uniforme. Sandali siyang natulala, sinusubukang unawain kung paanong ang isang taong mukhang napakakalmado ay nagawang patumbahin siya sa isang magaang tulak lamang. Nagsimulang sumingit ang hiya kasabay ng sakit sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang pride ang nagtulak sa kanya na bumangon muli kahit na paika-ika ang kanyang mga hakbang. Habang humihingal at namumula ang mukha, muling nagpakawala ng suntok si Rico patungo kay Major Luna. Sa pagkakataong ito, mas desperado, hindi dahil sa tiwala sa sarili, kundi dahil sa takot na mapahiya sa harap ng trooper ng truck. Ngunit hindi naging marahas ang reaksyon ni Major Luna gaya ng inaasahan ni Rico. Hindi siya nagalit, hindi nagpakita ng emosyon, at lalong hindi nagpakita ng takot. Sa mga galaw na sanay at epektibo, iniwasan ni Major Luna ang bawat atake ni Rico na para bang nanonood ng isang batang nagtatakbuhan. Hindi siya gumanti ng sobra-sobra, sapat lang para bigyan si Rico ng puwang na mapagtanto na wala siyang pagkakataon. Sa bawat pagsubok ni Rico na makatama ng suntok, lalo lang nawawala ng balanse ang kanyang katawan hanggang sa bumagsak siyang muli. Sa pagkakataong ito, tumama ang kanyang tuhod sa isang maliit na bato sa gilid ng kalsada. Nagsimulang kumalat ang sakit sa buong katawan ni Rico. Ngunit ang mas masakit pa roon ay ang kanyang dangal na unti-unti nang nadudurog. Siya, nakilala bilang ihari sa kalsada na kayang paginigin ang mga trooper sa isang tingin lang, ay nakahandusay ngayon sa ilalim ng isang sundalo na hindi pa man lang nagpapakita ng tunay na galit. Dahan-dahang lumapit si Major Luna, pagkatapos ay lumuhod sa tabi ni Rico nang walang anumang bakas ng pagyayabang. Akala mo ba mapoprotektahan ka ng uniforme mo sa mga kahihinatnan ng ginagawa mo? Nagkakamali ka. Seryoso ang kanyang pagkakasabi at ang bawat salita ay tila tumutusok. Sinubukan ni Rico na bumangon muli, ngunit nanghihina na ang kanyang katawan. Hinihingal siya, puno ng pasa ang kanyang mukha, at nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Gusto niyang magreklamo, gustong sabihin na hindi ito patas, na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Ngunit alam niyang lahat iyon ay kasinungalingan. Sa harap ni Major Luna, pakiramdam niya ay isa siyang batang nahuling nagnanakaw ng biskwit mula sa aparador. Walang maayos na depensa. Walang dahilan na maipagmamalaki. Tanging pagsisisi lamang ang nagsisimulang kumain sa kanyang puso. Tumayo ng tuwid si Major Luna, pagkatapos ay tiningnan si Rico na nakaupo pa ring mahina sa lupa. Ang posisyon ay hindi kapangyarihan. Ito ay responsibilidad. At ngayong araw, nabigo kang gampanan yan.
Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa truck. Iniwan si Rico na mag-isa, kasama ang isang kahihiyan na hindi madaling mawawala. Nagsimula nang lumubog ang araw, ngunit tila hindi nararamdaman ni Rico ang init nito. Tanging ang lamig ng pagkatalo at ang pagsisisi na unti-unting sumisibol sa loob niya ang kanyang dama. Hapon na nang umuwi si Rico, mabigat ang bawat hakbang. Hindi lang dahil sa mga sugat sa kanyang katawan, kundi dahil sa bigat na unti-unting namumuo sa kanyang puso. May pasa ang kanyang mukha, gusot at puno ng alikabok ang kanyang asul na uniporme. Tila ito ay isang malinaw na simbolo ng pagkatalo na hindi maitatago. Nakaupo siya sa likod ng patrol car na dati niyang minamaneho ng may taas noo. Ngayon, minamaneho ito ng kanyang kasama matapos makita si Rico na hindi na mukhang isang pulis na kinatatakutan. Sa buong biyahe, tahimik lang siya. Walang mayabang na salita, walang reklamo tungkol sa kanyang sinapit. Tanging katahimikan na puno ng kahulugan. Pagdating sa bahay, dire-diretso siyang pumasok nang hindi binabati ang kanyang ina na nakaupo sa sala. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kanyang silid, na para bang nahihiyang gumawa ng ingay. Bumagsak ang kanyang katawan sa kama na dati niyang pahingahan pagkatapos ng abalang araw ng pangungutong. Ngunit ngayong gabi, ang kama ay tila malamig, halos tumutusok. Tinitigan niya ang kisam ng kanyang kwarto, hinahayaan ang mukha ni Major Luna na paulit-ulit na lumitaw sa kanyang isipan, tahimik, kalmado, ngunit puno ng dignidad. Kasabay nito, nakikita niya ang sarili niyang mukha, mayabang, arogante, at marupok. Nagsimula niyang alalahanin ang lahat ng taong tinrato niya nang walang pakundangan. Ang mga trooper ng truck na nag-abot ng pera para lang makapagpatuloy sa biyahe. Ang mga inang umiiyak dahil kinumpis kanya ang kanilang rehistro sa mababaw na dahilan. Ang mga kabataang natakot dahil lang bahagyang lumagpas sa speed limit ang kanilang motor. Lahat ng mga mukhang iyon ay umiikot sa isipan ni Rico, isa-isa, na parang mga aninong dumating upang singilin siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rico na sa lahat ng panahong ito, hindi siya naging tagapagtanggol ng mamamayan. Sa halip, siya ay naging bahagi ng banta sa kanila. Malabo ang ilaw sa kanyang kwarto, sapat lang upang makita ang uniporme ng pulis na maayos na nakasabit sa isang lumang aparador na gawa sa kahoy. Karaniwan, napapangiti siya nang may pagmamalaki tuwing nakikita ang mga balikat ng unipormeng iyon, isang simbolo na mayroon siyang kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang pananaw. Ang uniporme ay hindi na nagbibigay ng pakiramdam ng karangalan, kundi isang paalala kung gaano kadali niyang inabuso ang tiwalang ibinigay ng bayan. Hinawakan niya ang tela gamit ang kanyang mga daliring may pasapa, na para bang humihingi ng tawad sa posisyong matagal na niyang dinudungisan. Sa huli, umupo si Rico sa gilid ng kanyang kama, malalim na nakayuko. Tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay sa wakas ay bumuhos. Hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa pagsisisi na nagsisimula ng punuin ang kanyang dibdib. Natanto niya na hindi siya karapat-dapat tawaging pulis kung magpapatuloy siya sa ganitong asal. Hindi siya karapat-dapat tawaging lingkod bayan kung ang buhay niya ay para lamang kumita sa pagdurusa ng iba. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, gumawa si Rico ng isang pangako sa kanyang sarili. Isang pangakong maaaring huli na, ngunit hindi pa lubusang huli para tuparin.